desisyon pang araw-araw, na kung minsan pinagdinilayan natin, tama ba yung desisyon ko nito? Ito ba'y karapat-dapat sa Ama? Ito ba ay bulong ng mabuting espiritu o masamang espiritu? Araw-araw po gumagawa tayo ng desisyon. Sino po ba dito ang napunta rito dahil sa karamdaman? Pakitaas nga po ang kamay. Hindi ko kayo tatawagin. Basta taas niyo lang po yung kamay kung sino po yung dahil sa karamdaman. Wala po ba? Walang may sakit, wala nang may sakit, lahat magaling. Amen. Nakahinga na po ba ang aking nanay na pastol? Since ang tema po natin ay God knows best, hiniling ko po sa kanya ng isang awit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa aming inang pastol, kapatid na Mirna Andrada. Muli po, dakilang Ama, papuri at pasasalamat na walang hanggan ay walang sawang ibinabalik ko sa iyo. Sa bawat segundo ng buhay ko, walang sawang pasasalamatan at pararangalan kita. Salamat po, Ama, sa patuloy na kaloob mong ito na ako'y pagtiwalaan mo at marapatin mong maging bahagi sa tuwina ng gawain mong itinindig para sa amin ang gawaing pangkabanalan. Kaya po, Ama, sa tuwina, samot dalangin ko, manguna ang sa iyo, maghari ang iyong espiritu sa buo kong katauhan at hindi ang saganang sarili kong kagustuhan. Amen. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po muli kayo? Ganda po ang tema, the best po ang Panginoon. Totoo po yan. Kung paano sa buhay ko po, pinadama niya po talaga na talaga pong wala siyang kapantay. Amen po ba? Marahil kayo po'y ganun din. Ano po? Kung paano sa unang buhay, samot-saring pagsubok, problema, parang wala ng pag-asa, karamdaman, punong-puno ng takot ang kaisipan. Subalit, sa pag-usad ng panahon, sadyang naramdaman ko sa puso ko na siya ang the best sa lahat at wala nang iba makapapantay sa ating Panginoon. Amen po ba? Kumusta po kayo? Init na init pa po, Kaya po, marahan din po ang aking pagsasalita. Humihinga-hinga pa rin po ako. Kung bakit ko po nasambit yun, sapagkat ako din po, naakay ako sa dakong ito, inakay ako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching sa pamamagitan ng karamdaman sa katawang lupa. Marahil ang iba sa inyo na sa tuwin ay pumaparito, narinig na po yung aking mga pagbabahagi. Siguro ang mga anak na ito, bago ba kayo anak o hindi? Madalas na kayo dito? Opo. Kaya marahil narinig na rin ninyo yung aking pagpapahayag tungkol sa aking naging mga karamdaman. Kung papaano ang karamdaman ko sa aking kanang dibdib ay pinagkaloob ng Panginoon, ipinadaman niya sa akin ang kanyang pag-ibig na siya talaga ang the best. Pinagaling niya sa pamamagitan ng aking pagtitiwala na siya'y may magagawa. Pinagaling niya sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Subalit, sa tuwina nga po, naririnig ko sa pahayag ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching at ng iba pang mga kapatid na sapagat tayo ay may katawang lupa, pinagaling ka, parang lupa, tutubuan pa rin ng damo.
ang mga dumi. Ganon din po tayo bilang tao. Kung minsan, napahihintulutan ng samot-saring karamdaman o maaaring ang dating karamdaman gumaling at pagdaka ay muling napahintulutan. Subalit, kung paano pinatunayan ng Diyos at ipinadama sa akin na ang lahat ng iyon ay pinatunayan niya sa aking buhay na buhay siya. Mga karamdamang pinagaling. Kaya po, damang-dama ko sa puso ko na napagtagumpayan ko ang lahat ng yaon. Ano pa kaya yung ngayon na kung mayroon mang kapahintulutan, ano kaya ang hindi niya pagagalingin? Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Nauunawaan ko po, medyo parang malumbay at malungkot ang bawat isa. Natawa si nanay. Ano po? Subalit, hindi po doon nasusukat yung galak sa puso. Hindi po dahil nakangiti ka, masaya ka. Hindi naman po, di ba anak? Marahil kahit hindi ka nakangiti dahil sa init ng panahon, masaya naman yung puso mo. Amen po ba? Gaya ko po, masayang-masaya po ako nito. Sobrang saya. Kaya po, aawitan ko ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos kung papaano iaakma ko po sa tema ng ating mahal na kapatid. The best ang Panginoon. Kaya po muli, ang awiting ito ay iniaalay ko sa ating lahat, lalo tigit sa ating Panginoon. Ikaw ang the best na nangyari sa buhay ko. Kaya pagsusumakitan kong patuloy na maibalik ang best na magagawa ko para sa iyo. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I must sit through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story,
whatever reason there might be, you'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Oh Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Kung ninamnam po natin ang mga lyrics ng awiting iyon, talagang masasabi nating, Lord, you're the best thing that ever happened to me. Sa buhay ko po, particularly, sabi ko nga, nagkaroon kami ng desisyon na maglingkod sa dambanang ito. Hindi namin desisyon yun, alam ko. Inakay kami dito dahil mahal niya kami. Mahal niya tayong lahat. At yon ang the best thing na nangyari sa atin. Ang magdesisyon na sumunod sa Panginoon. Mayroon po bang gustong magbahagi bilang volunteer? Nahihiya. Sa pagkakataon pong ito, tatawagin ko po ang isang kasamahan po naming alagad na sabi ko nga po isa sa iniidolo ko. Iniidolo dahil hindi lang isa, dalawa, tatlo ang naakay niya sa kundi isang barangay. Tatawagin ko po ang sinasabi kong idolo. Isa sa idolo ko po na kasamahan ng alagad, si kapatid na Desiree. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Salamat po, mahal na kapatid.
Sino nga po ba ako para iduluhin? Ano po, kung pagmamasdan po, walang kamalayan, walang kamuwangan, walang kakayanan, pero purihin, purihin ng Ama. Ito po siguro'y pamamaraan niya upang maipahayag ko po kung paano naging mabuti ang Diyos sa aking sarili po. Talagang God knows best po. Dahil sa bilang pagkatao po, syempre, pipiliin ko po na pangalagaan ang aking mga mahal sa buhay, lalo't higit po yung mga anak kong maliliit, ano po. Pero dahil nga po, bilang mapalad na naging isang alagad sa dakong ito, sa katauhan ng mahal na Apo Conching, hindi ko na po alintana kung ano po yung mga iwanan ko, kung ano pong mangyayari sa mga anak ko. Kung di niyo po nalalaman, ay 5 po ang anak ko, maliliit po, ano po. Pero salamat at purihin ng Ama. Wala pong nagkakasakit. Kung ilang taon na po akong naglilingkod sa ating Panginoon, ganun din po silang hindi dumadalaw sa doktor, sa ospital. Kaya po, kung papaano naman po, binabalik ko lang po yung papurit pasasalamat sa ating Panginoon dahil po sa pagbibigay niya po ng gabay at patnubay sa aking mga mahal sa buhay. Hindi ko na po hinahangad at minimithi ang kahit ano pa man pong karangyaan sa buhay, kayamanang material, pero ang kalusugan at buhay ay isa na po naming maituturing na natatanging kayamanan, na wala pong katumbas na salapi kung ito po'y dadamahin sa bawat puso. Kaya kung papaano po na ako'y gumaganap po sa kalooban ng ating Panginoon, hindi po yun sa ganang para sa aking kapakinabangan. Hindi po yun sa ganang para lang po ako'y kilalanin, papurihan, dahil hindi ko po yun kailangan. Nag-isip po ako at nagtanong sa Panginoon nung ako po'y naging alagad sa katauhan ng mahal na Apo Conching na sabi ko, paano at ano nga ba ang pagiging alagad? Yung po yung nabuo sa isip ko at sa puso ko na paano ako masasabing alagad? Wala naman akong ginagawa. Paano ako masasabing lingkod ng Diyos? Wala naman akong ginagawa. Ngayon, para pong kulang ang pagiging alagad ko, naghanap po ako, nagtanong po ako, nagsumika po ako, nagbata po ako na makipagniig po at makadulog sa Panginoon hanggang sa sinidlan niya po ako ng lakas ng loob na minimithi ko po na kung ano yung nadama ko, madama rin po ng taga sa amin. Ganon lamang po nag-umpisa yun. At lumapit po ako sa mahal na Apo Conching dahil po nagpupuyos yung damdamin ko na mahal na Apo. Kung maaari po ba kami na manalangin po sa bawat tahanan. Ganyan lamang po yun, simpleng-simple lamang pong pakiusap. At dalian naman pong sumagot ang mahal na Apo Conching, sige anak, sulong, napakaganda niyan. Ganyan lamang po. Pero wala pong namuo sa isip ko na magbahay-bahay para magmisyon, magbahay-bahay para gumawa ng sariling gawain. Hindi po. Nagtanong po ako sa mahal na Apo Conching kung pwede. Dahil ang gusto ko po ba'y kung papaano ako natutong manalangin sa ating Panginoon, maipagkaloob ko rin po sa kanila. Dahil libre ko po itong nakamtan. Gusto ko po libre ko rin pong maibahagi sa kanila. At sa patnubay at gabay po ng ating Panginoon, magpasa hanggang ngayon po, kami pong lahat ay sama-samang gumaganap sa kalooban ng Diyos. Di po ba't napakabuti ng Diyos? Talaga pong lahat ng pamamaraan, kung gugustuhin po nating mapalapit sa Kanya, ipagkakaloob niya po ang lahat na makabubuti. Tayo po'y gagabayan niya upang makamtan po natin ang katagumpayan. Huwag lamang po tayong maiinip at huwag po tayong makikinig sa mga salitang tao na makasisira po ng ating damdamin at makagugulo po sa ating kaisipan para hindi tayo makapagtagumpay na mapalapit sa kalooban ng Diyos. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat kapatid. Di po ba kay buti ng Diyos, isa sa tinawag ng ating noon upang manguna sa lugar ng Mapaniki. At talaga naman po makikita nyo pag napupunta po kami sa lugar na yon na talagang lubos-lubos ang nakikitang magandang ehemplo sa lugar na yon sa pagsamba at pagpupuri sa Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagan ay isang tagasunod na napunta po siya sa lugar na ito nang galing sa ibang bansa na nagkasakit. At nasumpungan po niya ang lugar na ito. At kumilos ang Panginoon sa kanya.
Tatawagin ko po ang ating kapatid na Mila. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos sa ating kapatid. Magandang umaga po sa hapong ito sa ating lahat. Salamat po muli sa Ama at muli po ako nakatindig sa inyong harapan para po magpuri at magpasalamat sa Kanya pong kadakilaan at kapangyarihan sa ating lahat. Dapat lang po siyang ating pasalamatan at papurihan sa bawat araw habang tayo po ay nabubuhay. Damahin po natin ang presensya ng Panginoon sapagkat siya po ay laging nariyan sa atin. Dahil yun po ang aking nadarama sa bawat araw. Dahil po sa mga nakaraan kong mga naging karamdaman habang po ako ay nagkatrabaho sa ibang bansa. Yun nga po, nagkaroon din po ako na-diagnose nga po ako ng breast cancer. Pero yun po, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat yun po ay nalagpasan ko ng maayos at mapayapa na iyon po ang ginawang kaparaanan ng ating Panginoon para po ako ay madako sa lugar na itong, sa banal na lugar na ito. Tapos noon nga pong last year, na-stroke din po ako. Kaya buhat po noon, di na po ako nakabalik sa abroad. Di na po ako muling ng trabaho. Hindi ko na pong minithim bumalik pa sapagkat nadama ko na po talaga ang Panginoon sa lugar na ito na ayaw ko na pong mawalay pa sa Kanya. Na sa bawat araw ay minimithi ko nga pong makarating sa lugar na ito dahil damang-dama ko po ang pag-ibig niya. Sa ating lahat po, talaga pong kung dadamhin natin ang kanyang presensya sa bawat araw, namnamin lang pong natin, lalo na nga po ang niluluwal ng banal na Espiritu sa katawan po na ating minamahal na Apo Conching, basta damahin lang po natin at sinisigurado ko po sa inyo na para po kayong namamagnet na sa bawat araw ay magmimithi po kayong bumalik sa lugar na ito. Kaya sa bawat araw po, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon sapagkat talaga pong nadama ko po ang kanyang pagmamahal at pagkapit niya sa akin. Kaya, yun nga po sa bawat araw. Sa pagising ko po sa umaga, hindi po ako nakakalimot magpasalamat sa Kanya sapagkat dahil yung pong nakaraan, nung ako po ay nagkasakit ng breast cancer, akala ko nga po noon, hindi na ako makakauwi ng buhay sapagkat pag sinabi nga pong cancer, akala ko nga po noon, binibilang na ang araw. Subalit, buhay na buhay ang Panginoon. Hindi niya po ako pinabayaan. Kaya, papurit pasalamat sa iyo aming dakilang Ama at sa pamagitan po ng iyong banal na Espiritu sa katawan po ni Apong Conching. Ako po ay nadako at napunta sa banal na dambanang ito. Kaya ako po ay nagpupurit ng pasalamat sa kapahintulutan niya sa aking karamdaman. Dahil kung hindi po siguro doon, baka hindi po ako na punta sa lugar na ito. Kaya papurit pasalamat sa Diyos Ama at damandama ko po ang banal na Espiritu na napakasarap po talaga nakapiling ang Espiritong banal. Salamat po. Maraming salamat kapatid. Kung titingnan niyo po siya, parang wala siyang naging sakit. Ano po? Siya nga po pala, binabati ko although bawal nang magbati dahil nagsiselos yung iba, pero hindi ko po mapigil ang aking sarili na batiin ang aking kapatid na Isidora kasi marami nagtatanong sa inyo ano na nangyari kay kapatid na Isidora.
Siya po ay na-opera na nung last Tuesday, na bone marrow transplant na po siya. At sabi nga daw po niya, magaling na ako. Dahil Diyos talagang nagpapagaling sa atin lahat. Kumapit po siya, instrumento po ang ginamit sa kanya. Na yun nga po, na bone marrow transplant siya. Sabi nga daw po niya doon sa kanyang mahal, magaling na ako. Kaya binabati kita, kapatid na Isidora, magpagaling ka at namimiss ka na dito sa Dambana. Ang isa ko pa pong tatawagin ay isang kapatid nating alagad. Bilang kabataan, nakikita ko po sa kanya ang tibay ng loob at nasumpungan din niya ang lugar na ito dahil alam niyang God knows best. Si kapatid na Sharina. Ay, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Papurit pa sa salamat po sa ating Panginoon sapagkat sadyang masurpresa nga po ang ating Panginoon na sa tuwing na sa araw na ito, ako'y kanyang tinawagan upang magbahagi at maghayag po sa ating lahat. Ang may babahagi ko lamang po patungkol po sa ating tema pinagninilayan ngayon na sadyang napakaganda po kung iisipin natin na God knows best. Talaga po ang Panginoon po ang nakakabatid kung ano po yung makakabuti para sa ating lahat. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano nga po sa dating buhay na gaya po na nasasambit sa mensahe po na ang plano po ng tao ay hindi po plano ng Diyos. Amen po ba? Na kung paano po sa dati pong buhay, ang plano ko lamang po bilang isang kabataan po ang makatulong at makapag-alay sa aking mga magulang na maibalik ko ano yung mga paghihirap, pagsasakripisyong ginawa po nila sa amin upang maisadsad kami at maitaguyod sa aming pag-aaral. Na kung paano nandun po yung mataas yung pangarap ko bilang tao na gusto ko matulungan yung magulang ko kasi hindi naman po kami laki sa yaman. Naranasan ko po yung laki po kami sa hirap na sadyang nakikita ko po kung paano nga po ba talaga kahirap ang buhay na lalo na po nung wala pa ka po sa Panginoon, na wala ka pong pananalig, wala ka pong kinakapitang sandigan, na kung paano nandun yung mga kaguluhan sa kaisipan mo, na kung paano ka nga po ba makakahulagpos o kung paano nga po ba makakaraos sa buhay. Kaya papurit pa sa salamat po sa ating Panginoon, na gaya po ng madalas kong ibinabahagi po, na ipinagpapasalamat ko po nung nakilala ko po ang ating Panginoon, na ipinagkaloob niya po sa akin o pinahintulot niya po na magkaroon po ako ng isang karamdaman. Sapagkat sa pamamagitan po ng karamdaman po na yaon, marami pong nabago. Doon ko po napatunayan na talaga pong mabuti ang ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano nga po ba na sa karamdaman po na yaon, ganap po niya akong pinagtibay na hindi ko po kinakailangan, hindi po kami gumastos ng salapi para po makamtan po ang kagalingan. Sa pamamagitan lamang po ng matibay at matapat na pananalig sa ating Panginoon, nagkaroon po ng katugunan o kasagutan yung karamdaman ko na kung sa bilang tao po, wala po siyang lunas. Pero po sa pamamagitan po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching, nagkaroon po siya ng kalunasan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Na kung paano sa tuwing na patuloy po na nagpapasilay po ng kabutihan ng ating Panginoon na hindi po natin nababatid. Na sa bawat araw, patuloy niya tayong pinasisilayan ng mga biyaya. Patuloy siya nagpapahiram ng buhay sa bawat isa sa atin. Na sa tuwing na pinagpapasalamat ko sa ating Panginoon, na isa ako sa inakay niya, na isa ako sa hinango niya, upang matungo po sa dakong ito, upang masumpungan kung gaano nga po ba kabuti, kahiwaga ang ating Panginoon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa tuwing na po, lagi lamang po tayo magtibay. Gaya po na sinasambit po ng karamihan sa mga nagbabahagi, patuloy na pagtitibay po at matapad na pananalig sa ating Panginoon, sapagkat yung mga pagsubok man po, pagdalisay na pinagdaraanan po natin, diyan po natin ganap na masisilayan kung gaano nga po ba kabuti ang Diyos sa buhay natin. Hanggang dito na lamang po at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat, kapatid. Tunay nga pong buhay ang Diyos dahil sa murang edad po niya, nasumpungan niya ang lugar na ito, inakay siya at naging magandang ehemplo at mabuting ehemplo para sa lahat.
Ang susunod ko pong tatawagin ay isa rin pong alagad na marami pong naging pagsubok sa buhay na talagang nagtibay po siya at nakita po namin kung paano ang kanyang pagbabata sa lugar na ito. Umaga, sa gabi, halos wala po siyang absent. Tatawagin ko po ang aking kapatid na alagad na si kapatid na Edith. Palakpakan po natin ng buhay na Diyos. Isang mapagpalang muli pong sa umagang ito. Napakabuti po ng Diyos sapagat kung paano nga po niya ako inakay sa dakong ito, na kung paano po noong di po ako natutungo sa dakong ito, mahina ang loob, na kung paano po nung matungo ako, natungo po ako, naibahagi ko na din po nung isang araw, kung paano po natungo ako sa dakong ito sa pamamagitan ng karamdaman, sa pamamagitan ng toxic goiter na nagpapalpitate po ang puso ko, tumataas po ang presyon ko, may migraine po ako, sabay-sabay po yun. Kung paano sa pagtungo ko pong ito, dito sa dakong ito, ay naramdaman ko na hindi po tao ang narito sa gawaing ito. Na kung paano sa unang araw po ng pagtungo ko, nakamit ko po ang kagalingan. Wala po akong ininom na gamot, na dahon-dahon, kundi ang pakikinig lamang po ng mga banal na salita sa araw-araw. Kung paano sa araw-araw po ay tumitimo sa puso ko ang bawat mensahe. Kung paano po nung minsan nagmimensahe po siya, habang nakikinig po ako, meron daw po dito na sa tuwing umaga daw po, ang bibig daw po ay ganyan daw po ng ganyan sa umaga. Natawa po ako sa sarili ko. Sabi ko, parang ako yun. Dati po, nung hindi ako nakakapunta rito, tatlo po ang anak ko, medyo makukulit pa po sila, maliliit. Sa araw-araw po, sa umaga, talaga po ang bibig ko, ganyan. Na kung paano din po noon, lagi pong lumalabas sa bibig ko ang PI. Kumbaga po, baliwala lang po sa puso ko yun, subalit sa araw-araw, lumalabas po sa bibig ko yun. Parang himagas lang po ba yun ang buhay ko. Subalit ang matungo po ako sa dakong ito, naramdaman ko na lamang po sa sarili ko na hindi na po yung lumalabas sa bibig ko. At kung paano ang kadakilaan ng Diyos, higit na nakamtan ko po ang kapayapaan ng isip at kalooban. Sapagkat nung di po ako natutungo dito, hindi rin po ako nakakatulog sa gabi. Mahirap po akong matulog sa gabi. Halos sa magdamag po, naiikot ko yung higaan dahil hindi po ako makatulog. Subalit nang matungo po ako dito, nakatulog na po ako ng maayos. At kung paano din po binigyan niya ako ng katatagan na sa bawat dumarating sa buhay ko na pagdalisay, siya po ang aking katuwang. Na kung paano nga po sinasabi na, dati po kasi ayokong maglingkod sapagkat nakikita ko po sa iba, mentras lumalapit po sa Panginoon, naroon po yung kaganapan sa buhay. Meron po kasi kung isang laging nakikita na malapit sa Diyos, laman po siya ng simbahan, tao siya ng simbahan. Subalit ang naging katanungan po sa isip ko, bakit ganoon? Malapit siya sa Diyos, bakit ganoon na nangyayari sa buhay niya? Kaya takot po ako dating maglingkod. Subalit, nang ako nga po ay tinawag ng Panginoon,
dito ko din po naman napatunayan na kung saan ka mahina, doon kanya patatatagin. Sapagkat kung paano nga po nung ako'y maglingkod, marami pong dumarating na pagdalisay sa buhay ko. Kung paano pagtawanan ka ng tao. Binigyan po niya ako ng isang pagdalisay na tuwirang naging katatagan ng aking kalooban. Yung anak ko po kasing panganay, lalaki po siya. Kung wala po ako sa Panginoon, subalit alam ko po na yun ay kalooban niya para patatagin niya ako. Pagka po, buhat po kasi nung maaksidente siya nun, lagi pong mainitin po ang ulo niya. Nabarkada din po siya. Na kapag nakakainom po siya, ayaw na ayaw niya po kasi yung pagbibintangan niya, siya nang di niya ginawa. Kaya pag po siya ay nakainom at pinagbintangan siya, nagwawala po siya, galit na galit po siya. Nung ko po naranasan na pagtawanan ng tao, kung paano sinasabing, narito nga po ako sa gawaing ito, na kung paano, bakit daw po ganun yung anak ko. Mabait naman po yung anak ko, subalit, pag po siya ay nakainom na ron, kaya nung minsan pong nakainom siya, dumating po yun na dumating yung anak kong babae na sinusundo po ako, na pinagtulungan daw po yung anak ko, na kumbaga ang gumawa pa po noon ay hindi iba sa akin, may katungkulan sa aming baryo, kung paano sinalubong ko po yung anak ko, kung paano nakita ko po siya na habang daan ay umiiyak po siya. Humihiyaw po siya na siya pa na iginagalang ko ang gumawa sa akin ito. Kung paano po na yung ginawa sa kanya, andun po ang anak kong babae, kinuwento niya sa akin. Bilang tao, awa po ang umiral sa akin sa anak ko. Kaya nung kauwi po kami sa aming tahanan, hindi po ako nagsalita, pati ang kabiyak ng puso ko. Hindi po kami umimik. Ang sabi ko, Diyos ang bahala sa kanila. Sabi ko sa kabiyak ng puso ko, huwag ka nang kumibo. Kaya kung paano hindi po kami umimik, kahit ano, sabi naman po ng mga tao, ganun na daw po ba kami kabait dahil hindi na kami kumibo, samantalang ganun daw po ang ginawa sa anak ko. Subalit napakabait ng Panginoon. Sadyang pinadama po niya na mahal niya ako. Hindi ko naman po gusto yung nangyari sa mga gumawa niyon sa anak ko. Subalit, naramdaman din po nila yung isang gumawa sa anak ko. Kung paano ang naramdaman ko sa anak ko, ganun din po yung naramdaman niya sa anak niya. At yung isa naman po, sa anak din po niya naranasan. At yung isa po, wala na po siya. Subalit, bago po siya nawala, lumapit po siya sa akin. Tinulungan ko din po siya na kung paano nga po sinasabi niya na nahihiya siya sa ginawa niya, subalit baliwala na po yun sa akin. Kaya kinausap ko po ang anak ko, patawarin mo siya bago man lang siya mawala. Tumungo ka sa kanya. Sumunod naman po ang anak ko, lumapit. Kaya bago naman po nawala yun, nagkaunawaan naman po. At kung paano din po, marami po siyang ginawang pagdalisay sa anak kong ito na kung paano naman po ipinakikita niya sa akin na hindi niya ako pinababayaan. Natikman ko po sa anak ko na yun ng maging gwardiya. Kami pong mag-asawa halos di natutulog. Dumating po yung time na nagwawala siya.
galit na galit po dun sa nagbintang sa kanya. Sa liit ko po din na ito, medyo malakas po yung anak ko, malaki. Subalit, ako lang po ang nakapigil sa kanya. Kaya, pinapupurihan ko ang ama dahil kung paano naranasan ko ang pagtawanan ng tao, subalit din nila namamalayan na ito ay kaparaanan kung paano nga ba tingnan ng Panginoon kung gaano na nga po ba kalaki ang pananalig ko sa Kanya na ano man ang pinagdadaanan ko, hindi po ako nagtatanong. At kapapanalangin ko po sa Ama, ramdam ko po ang pagmamahal niya. Binago na po niya yung anak ko, ibang-iba na po siya ngayon. Kung ano po siya dati, kabaligtaran po ngayon. Kaya yun po yung pinapupurihan ko sa Panginoon, kung paano pinatatag niya ang kalooban ko, na ano man ang pagdaanan ko, kahit pagtawanan ako ng tao, baliwala na po sa akin. At kung paano naman po sa bawat pagbabata ko sa paglilingkod ko, ngayon po, nakakamtan ko lahat ang pagmamahal niya sa mga anak ko, na di niya po pinababayaan ang mga anak ko. Ibang-iba na po ang mga anak ko na kung paano nga po, batid ko po na ginamit lamang sila para tingnan ang pananalig ko sa Kanya. At kung paano din po na yung kabiyak ng puso ko dati, di rin po niya maunawaan ang paglilingkod ko. Subalit sa pagbabata ko po, pinakikita ko po sa Kanya. At kung paano din po pinakita ng Diyos sa Kanya na hindi tao ang pinaglilingkuran ko. Ngayon po, bagamat po paminsan-minsan, di rin po niya ako maunawaan. Subalit, pag dumarating po yung time na yon, di na lang po ako kumikibo. Dinudulog ko na lamang po siya. At awa po ng Diyos, sa araw-araw na pagtungo ko sa dakong ito, masaya na po ako doon na hindi niya ako pinipigilan at nauunawaan niya ako. Ilang po at maraming salamat. Congratulations, kapatid. Napagbatahan mo ang lahat ng pagsubok. Natutuwa po ako at nandito ang aking hipag. Welcome, kapatid. Ito kong maiyak tuloy. Tulad ng aking kapatid na Edith, kami pong mag-anak ay dumadaan din sa pagsubok. Ang aking pong dalawang hipag ay parehong may breast cancer. Subalit yun po ay hindi nakakapigil sa aming mag-anak, sa aming katatagan punta sa lugar na ito dahil nalalaman namin God knows best at alam niya kung anong nararapat sa aming lahat. Susunod ko pong tatawagin upang palawak na ating tema sa araw na ito. Tinatawagan ko po ang isang taong madalas namin misinterpret dahil sa pagiging straightforward po niya, yung diretsahan siya magsalita, namin misinterpret po siya. Pero sa aking paningin po, she's the best. Dahil isa siya sa ginamit sa lugar na ito para sa formation, sa paghubog sa ating lahat, sa pamamaraan na maisaayos kung ano man ang dapat isaayos sa ating mga programa sa dambanang ito. Tinatawagan po ang ating kapatid na Beth Chico. Salamat muli aming dakilang Ama sa araw na ito. Masdan niyo po ang mga anak mo na inakay mo, na batid ninyo ang laman ng kanilang puso't kaisipan. Dahil you know best,
bahala na po kayo na pagalakin nyo sila. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa bawat sandali na minimithi na kayo ay makilala ng lubusan ng bawat anak mong nandirito. Amen. God knows best. Totoo po iyon. Kaya ang tao, hindi po dapat magulumihanan ang kaisipan. Hindi po tayo dapat mabalisa, kundi ang isipin mo natin sa dapat nagaganap sa buhay natin. Lagi pong positibo ang ating pananaw sapagkat pinahintulutang maganap iyon ng Panginoon sapagkat meron siyang nilalayon. At ang layon niya ay laging tama kasi nga po, He knows best. Masigit niyang alam kung ano yung makabubuti para sa atin. Halimbawa po, si kapatid na alam ko po dumadana sa isang pagsubok sa inyong anak. Ako po'y hanga sa inyo, tahasan ko pong sasabihin kasi po, nararamdaman ko po yung concern ninyo dun sa anak ninyo kung paano kayo nagmimithi na talagang malagay sa dun sa maayos na kalalagayan. Kaya sa bawat gampanin dito sa loob ng dambana, talagang ninanasa ni kapatid na makapag-alay yung kanyang anak sapagkat naniniwala siya na sa pag-aalay ng kanyang anak, magiging kaparaanan ng Panginoon upang makamit ang kanyang kagalingan. Di po ba? Kasi nga po, God knows best. Kapatid, huwag kang malumbay. Ano man po yung pinagdadaanan mo sa buhay. Alam ko kasi ng Panginoon ang lahat Batid niya ang kalahat-lahatan. Kung bakit po ito ay pinaganap sa buhay ng inyong anak, isipin po nyo, meron siyang magandang layunin. Mayroong magandang layunin ng Ama at alam ko po na ngayon pa lamang ay nadadaman nyo na kung ano ang layunin ng Ama para sa inyo. Hindi ko po layo na pakialaman ang personal na buhay ninyo, kundi gusto ko lang pong maiparating sa bawat isang nandito na talagang ang Diyos, walang malilihim sa bawat isa sa atin. Alam niya ang kalahat-lahatan, maging ang nasa ating puso at kaisipan. Amen po ba? Mayroong nagaganap na po sa inyong katauhan. At dahil alam ng Diyos ang lahat, hindi niyo po alam na ang unang binabago ng Panginoon sa inyong buhay at marahil sa inyo ring anak ay yung ganap na pagkilala sa Kanya bilang Diyos Amang makapangyarihan. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam po ng Panginoon ang lahat-lahat sapagkat naipaliwanag ko na po ito na ang Panginoon ay may tatlong powers na hindi maaaring maging power ng tao liban lamang sa isang katulad ng mahal na Apo Kunching na talagang ginagamit siya ng Panginoon upang maipahayag ang kanyang kaluwalhatian. Ano po yung tatlong power ng ating Panginoon? Bilang patunay na talagang alam niya ang lahat ng bagay. Isa po sa power niya, narinig ko po sa kanya, kanina kay kapatid na facilitator na kahit man saan siya naruroon. Yun po yung katagang ayun ay narinig ko. Totoo po, ang Panginoon ay nasa lahat ng lugar. Hindi lamang po dito sa dambana. Ang dambana ay lugar tipanan upang makipagtipan siya dun sa mga anak na minamahal niya at naghahangad na maging malapit sa Kanya. Dito po natin natitipan ang ating Panginoon, pero ang Panginoon po nasa lahat ng lugar. Nasa lahat ng lugar nanduroon ng Diyos sapagkat meron siyang tinatawag na omnipresent power. Ibig sabihin, ng omnipresent, God is everywhere. Kaya kahit saan lugar tayo nanduroon, nakasakay man tayo sa sasakyan, pwede tayong manalangin sapagkat ang Diyos ay kapiling natin. Amen? Kahit tayo nasa loob ng CR, na gusto-gusto nating ma-ebs, pero hindi tayo ma-ebs, dumulog tayo sa Panginoon, kikilos siya, yung gusto nating lumabas sa ating tiyan na nagbibigay sa atin ng discomfort, mapapakinggan po tayo ng Panginoon sapagkat ang Diyos ay nasa lahat ng lugar. Mga halimbawa lang po yan. Pangalawang power ni God, God is omniscient. Ano pong ibig sabihin ng omniscient? Yung mga imposible, posible sa Kanya. May cancer ka ba? Palagay mo wala ng kagalingan ng karamdaman mo. Huwag kang magpalagay ng ganun. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ay mayroong omnipotent power. Ang ibig sabihin, ang imposible sa tao, posibleng magagawa niya.
Wala ka bang pambayad ngayon sa kuryente? Said na said ang bulsa mo? Mayroong kaparaan ang gagawin si God sa'yo. Kikilos siya para yung mga problema na yan magkaroon ng kalutasan na hindi kayang gawin ng tao, pero sa Kanya, kayang-kaya niyang gawin. Kaya bakit tayo mag-aalala? God knows best. Alam niya kung ano ang makabubuti para sa atin. Pangatlong power ni God, meron siyang omniscient power. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang kanyang karunungan ay walang hangganan, ang kanyang karunungan ay walang katapusan. Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Kung ganito ang power niya, anong ipag-aalala natin na, naku, hindi alam ni God kung anong pinagdadaanan ko ngayon. God, natutulog ka ba? Bakit hindi mo alam kung ano yung problema ko? Mali po. Batid po ni God sa sandaling ito. Batid ni God kung anong problema mo. Batid na batid ni God kung anong bagabag ng puso't kaisipan mo. Batid na batid ni God kung anong nagpapalumbay sa'yo. Bakit alam ni God yan? Kasi meron nga siyang omniscient power. Power na sa lamang mayroon, pero ang tao, hindi nga yun magagawa. Liban sa isang katulad ng Apo Kunching na pinagkalooban ng sinasabi niya sa kanyang bibig mismo nagmumula na meron siyang gakatiting na mga gifts na ibinigay sa kanya ang Panginoon. Kaya wag po kayong magtaka kapag tayo'y nagpapabendisyon, kahit po sa mga alagad na pinagtitiwalaan ninyo. Salamat po sa Ama, binigyan din kami ng gakatiting na pag kaharap namin yung tao, ibinabahagi sa amin kung ano yung problemang pinagdadaanan ng taong kaharap namin. At dahil dito, binibigay ni God ang kanyang kapangyarihan na mailuwal din namin sa aming bibig kung ano yung marapat naming sabihin sa bawat kapatid na dumudulog sa amin upang magkaroon ng kagaanan ang kanilang damdamin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon po ang nakakaalam. Kaya't anuman po ang pinagdadaanan nyo sa buhay, huwag po kayong malulumbay. Huwag po kayong mag-aalala. Huwag po kayong malulugmok sapagkat right at this moment, alam na ni God ang gagawin para sa inyo, para sa ikabubuti ninyo. Kaya wag po kayong maghinanakit sa Panginoon na meron kayong mga panalangin na hindi pa dinidinig hanggang ngayon. Meron nga po akong kausap sa internet kanina. Tinatanong po niya yung charts na pinupuntahan ko. Ang pakiwari ko po, Madam, pag nababasa ko yung post nyo, para po bang nakakatulong, para po gumaan yung damdamin ko. Saan po ba yung charts na pinupuntahan ninyo? Piniliwanag ko sa kanya ang direksyon kung saan siya pupunta, kung papaano makakarating dito. Sapagkat ang Panginoon nga, daman-daman niya ang nilalaman ng ating puso't kalooban. Bakit po nung araw na ito, nakapag-message siya sa akin? Sapagkat lugmok na sa kanyang problema. Sabi nga po niya, palagay ko, Madam, hindi na ako pinapakinggan ng Panginoon sapagkat napakadami kong problema, wala pang tinutugon sa problema ko. Sabi ko, anak, huwag kang mawala ng pag-asa. Batid ng Panginoon ang pinagdadaanan mo. Bakit hindi pa niya binibigay? Sapagkat alam niya kung kailan niya ibibigay. Alam niya ang kaparaanan ng pagbibigay na makakatugon sa problema mo. Kaya tayo bilang mga tao, payapa lang tayong maghintay. Magtiwala tayo sa Diyos na gagawin niya ang lahat na makabubuti at magpapagalak sa ating puso. Kaya lamang, pagtiwalaan natin siya sapagkat siya ang nakababatid ng lahat ng bagay. Mamaya ba niya ibibigay? Hindi natin alam. Bukas ba? Sa isang buwan ba? Sa isang taon? Hindi natin alam sapagkat siya lamang ang tanging nakakaalam kung ano yung marapat na pagkakataon, marapat na panahon upang ibigay niya sa atin ang ating mga kahilingan. Tandaan ninyo mga kapatid, ito po'y muli kong uulitin, huwag po kayong mainit. Huwag po kayong malumbay, huwag po kayong panghinaan ng loob. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa. God knows best. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po kapatid. Sa pagkakataon pong ito, tatawagin ko naman po ay ang ating Mother of the House, si kapatid na Marisa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
Salamat po, Ama. Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Lagi nagmamadali, ano po. Subalit napakaganda po ng tema, God knows best. Alam niyo po, minsan hindi ito maramdaman ng tao. Bakit? Sapagkat yung mabuting layunin ng Diyos, nakukontra ng tao. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Opo. Naroon yung hindi mo siya nakikita, may bahagi na sa'yo na ito yung tupdin mo. Subalit bilang pagkatao mo, ayaw mong gawin. So hindi mo mararamdaman kung ano yung mabuting layo ng Diyos sa'yo. Amen po ba yun? Yun po yung sa aking pagninilay habang nagbabahagi ang mga kapatid ko. Sadya pong naririnig ko po ito sa labi ng ating mahal na Apo Kunching kapag iniluluwal niya. Walang idinudulot ang Diyos na makasasama, kundi kaya napapahamak ang tao sapagkat hindi sumusunod ng ayon sa kanyang kalooban. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, sa unang buhay, maaari kong masambit na hindi ko alam ang kabutihan ng Diyos. Subalit ngayon po, ramdam na ramdam ko po sapagkat although minsan binibitin po niya ako Amen? May dating po si God sa akin na binibitin niya ako. Sabi ni Mami Beth, kung hindi ka pinagbigyan ngayon, hindi ibig sabihin na hindi niya narinig. Naririnig niya po lahat. Subalit ang lahat ay may takda kung kailan ibibigay sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Subalit sa akin po, sa aking karanasan po, madalas po akong binibitin ni God Pero nasuri ko na rin kung bakit. Sapagkat dahil siya ay the best na magbigay, sabi siguro ni God sa akin, gumawa ka muna ng para sa akin bago ko ibibigay ang para sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo! Madalas ko pong nararanasan yan na siyempre tao lang din po ako at dumarating yung, Ama, alam mo na yun, di ba? Alam mo na yun. So, bilang pagkatao sa isip ko ay, alam ko na ikaw ang pumili sa akin, hindi mo ako bibiguin. Kaya, huwag mo ako ilagay sa alanganin sapagkat ikaw lang aking inaasahan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, sa madaling salita ng pagbabahagi, sadyang wala kang itutulak kabigin sa kanyang gawin ng Diyos. Kagaya ng sinambit ni Mami Beth at ng mga kapatid ko nagpahayag, lahat ng ibababa niya ay kakainin mo lahat sapagkat walang makasasama. Hindi siya kagaya ng pagkain na nakakain natin na kapag sumobra ang pagkain natin, maaari tayong magtae, hindi tayo matunawan. Subalit ang ating Panginoon, lalo't ibinababa niya ang kanyang mga aral, kainin man natin lahat, hindi man natin malasahan na kumakain tayo ng pagkain, subalit sa puso natin ay nalulusaw yung kagandahan na kaloob niya, mula ulo hanggang talampakan, may mararamdaman tayong kakaiba sa ating katawan. Buhay po ba ang Diyos? At yun po, yung the best na ibinigay ng Diyos sa dakong ito, ang kanyang mga aral. At ang banal na Espiritu na inugnay po niya sa ating lahat sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Wala nang iba. Sapagkat sa katotohanan lang po, mararamdaman niyo po ang best na bigay ng Diyos kapag tinanggap mo siya sa puso mo. Ang bahagi ng kanyang Espiritu, kung sa material na bagay mo man siya babasihan, ay hindi mo masasabing best siya ngayon din. Amen? Sapagkat hindi niya ibibigay ngayon din. Buhay po ba ang Diyos? May takda. Kaya, kailangan, upang patuloy nating maramdaman na siyang the best, yung mga aral niya. Tanggapin mo ang kanyang banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Sa pamamagitan ng kanyang mga aral, kapag pumasok sa isip at puso mo, magpipenetrate na sa loob ng katawan mo mula ulo hanggang talampakan, ang sarap. Buhay po ba ang Diyos? Wala mang nag-aabot sa'yo ng pera dahil wala kang pera. Kapag narinig mo na ang bahagi ng Diyos sa'yo, hindi kita pababayaan, para ka na rin may pera. Buhay po ba ang Diyos? Kapag nararamdaman mo kung baka lamang sikmuram, naku, wala na kaming bigas bukas. Subalit nararamdaman mo na ang Diyos ay bumubulong sa'yo sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sabi nga natin mahal na Apo Kunching, wala ka bang sasaing ngayon? Bukas, kapag tinanggap mo ang Diyos, may kakatok sa pintuan mo, ito ang bigas. Buhay po ba ang Diyos? Ganon siya kumilos. Gagamit din po siya ng tao para ipatupad kung ano yung ibinababa nga mula sa kalangitan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, God knows best, siya yung the best para sa akin. Para sa akin. Sapagkat, sabi nga, ang laban ngayon ay ganito. Sa unang buhay, kapag alam mo na ang pagtutunguhan mo'y matinik, uurong ka. Amen? Sapagkat tao ka. Alam mo na, naglalaro na yung isip mo na ayokong pumunta doon, matinik. Ayokong pumunta doon, marumi. Ayokong pumunta doon, ang hirap. Subalit,
sa laban po ngayon, gaano man kahirap ang pinahihintulot na dapat ay pagdaanan mo, matinik man yan, maputik man yan, mabato man yan, baha man yan, kung atas ng Diyos na sa dakong ito ikaw ay maglilingkod ka. Buhay po bang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po kasimple, mga nasabi ko nga, Ama, ikaw ang the best sa aking buhay. Wala akong lifeline na tao. Amen? Gumagawa. Sa ito po ha, tingnan niyo po ha, hindi ko po ito pinamumukha po sa lahat na ito yung ginagawa. Para po makita niyo po, gaano ka-best si God para tumupad sa aming mga katauhan upang magampanan namin lahat itong susun-susun, dapit-dapiton na ginagampanan bilang tao at yung paglilingkod sa Kanya. Pagkat, kung bilang pagkatao nga po at walang espiritu na tinanggap, gagawin ang para sa Diyos. Amen po ba? Hindi mo gagawin ang para sa Ama. Subalit dahil alam mo na may bahagi na siya sa'yo, may tinanggap ka na sa dakong ito, at kung naramdaman mo man sa puso mo kung saan dako, na ang Espiritu ang kumikilos sa'yo, ang Diyos ang tumawag sa'yo, ang Diyos ang pumili sa'yo, iiwanan mo talaga. Amen? At pagkatapos, basta ka mo nalang babalikan. Subalit alam niyo po ba, salamat sa Kanya, karamdaman, dinanas ko rin. Kawalan, dinanas ko rin. Lahat ng dinaranas ng ordinaryong tao, dinanas ko po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat tinanggap ko ang Kanyang Espiritu, sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ay nahirang ako sa dakong ito, walang lifeline, kundi tanging Diyos lamang. Buhay po ba ang Diyos? Hanggang ngayon, malakas pa rin, na sabi ko nga, Ama, bawat minimithi ko po ngayon sa buhay ko ay hindi para lang sa akin, kundi para sa iyo. Hindi ako makatutupad na lupad. Amen? Alam niyo po yon. Hindi ako maaaring tumupad ng lupad. Subalit dahil sa iyo, sa kaparaanan mo, gagawa ako hindi para sa sarili ko, kundi para makatupad ako sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ibinabalik ko lang po ang best na ginagawa ng Diyos sa buhay ko, at ang best na ito, kung hindi man masustain ang bawat isa, subalit alam ko, yun lang yung ipinagkaloob sa akin ng Ama na dapat kong gawin. Amen? Alam ko po, ayoko pong sakupin yung masyadong malaki, kundi kung ano lang po yung pinagkaloob niya na dapat kong gampanin, kailangan kong, sabi nga ni Mami Beth, i-master mo muna ang isa bago ka humanap ng iba. Buhay po ba ang Diyos? Upang maibigay mo ang best sa ating Panginoon. Ganun lang po kasimple, aanhin mo yung, aakupahan mo lahat-lahat. Amen? Aanhin mo yon. Samantalang wala kang nabuo kahit isa. Subalit yung may babubuo kang isa na the best para sa Diyos, ibigay maman yung iba pang dapat gawin. Ang mahalaga, yung ibinigay niya sa'yo, ginawa mong best para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Yun po ngayon ang focus ng aking isip, sapagkat kapag sasakupin mo lahat, parang makikipagpaligsahan ka lang. Samantalang ang Diyos, hindi naman siya nagmimithi na makipagpaligsahan ka para gawin mo ito lahat. Kundi kaya tayo naririto lahat at may isang Apo Kunching na ginamit sa atin, ibinaba ang salita upang ang bawat salita makatupad ang mga anak niya sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? At salamat sa Ama, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, inulat niya ng maliwanag, gumanap siya ng matapat sa ating Panginoon, at tayo po ngayon na binabahaginan ay isang kaparaanan po ng ating Ama upang masilayan din po niya na yung best na ibinaba niya ay pinakibanabangan natin, at ang pakinabang na ito ay maibalik natin sa Kanya. Muli, magandang umaga sa hapong ito. Maraming salamat po sa ating Mother of the House at sa lahat po ng nagsipagbahagi. Bukas po, alas 12 din po ang ating umpisa dahil may mission po sa Duyong. Ang lahat po ay inaanyayahan tumayo at